No? Salamat sa Diyos. Ngayong gabi po ay katulad po ng sinabi ko kanina, pinagdarsal ko kayo, no? To pray, I pray that you will experience healing, that you will experience presence, that you will experience the power of God. Bawat misa po ay isang pakikipagtagpo sa Panginoon. Hindi lang po kayo nag-a-attend. Ang sabi po ng Vatican II, no? Ang misa dapat ay full, conscious, active participation. No, ganap, full, no, conscious, talagang nasa isip mo, yung diwa mo nandito, no, active, ibig sabihin, hindi ka lang nanonood o nakikinig, kundi kabahagi ka sa misang ito, participation. So sana po, paglabas nyo po sa simbahang ito, ay na-feel mo ang presence ng Panginoon. Lahat po ng ating sinasabi o ginagawa ay nagmumula sa ating isip. Before we say something or do anything, we conceive them in our minds. No? Yan po yung pagkakaiba natin sa mga hayop. Sa kanila po, instinct, no? Automatic. Hindi na nag-iisip. Ang tawag natin dyan, natural instinct. No? So, pero tayong mga tao, we have the will, the consciousness, at saka freedom. So, meron po tayong consciousness, meron tayong diwa. Pagka ang isang tao nagkamalay, no, na namalayan mo na ikaw ay merong kalayaan at meron ding pagpili, no? Meron kang choice, your will. So yan po ay regalo ng Panginoon. Yan ang pagkakaiba natin sa mga animal. Sa kanila, automatic response by nature, by instinct. Sa atin, pwede tayong mamili. We have a choice. Pwede tayong mag-isip at pwede tayong malaya tayong magdesisyon. So, anong ibig sabihin dito sa ating ebanghelyo, no? Sinasabi noong una, noong una sa inyong mga ancestors, sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, ako naman sinasabi ko sa inyo, pagka nagalit ka sa iyong kapatid. Sinasabi noong una, huwag kang mag-commit ng adultery o huwag kang mangalunya, pero ako sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, pag tumingin ka ng mahalay sa isang babae o lalaki, no, kung babae ka, ay ikaw na ay nagkakaroon ng lust. No? Nagkakaroon ka ng pangangalunya sa iyong puso. So bakit gano'n ang tinuturo sa atin ng Panginoon? Kasi lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating ginagawa, nagsisimula sa ating isip. Very powerful. Yung ating imagination, yung ating consciousness. Kaya nga po, sabi ni San Pablo sa Romans chapter 12, kung meron po kayong memorize, napakaganda po nito, Romans chapter 12. Therefore, brothers and sisters, I appeal to you with the mercies of God. Nagmamakaawa ako sa inyo, lumalapit ako sa inyo sa habag ng Panginoon, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Do not allow your minds, huwag mong hayaan ang iyong pag-iisip, do not allow your minds to be conformed to this age. Huwag daw nating hayaan na ang ating pag-iisip ay maging katulad ng pag-iisip ng mundo. But allow your heart to be transformed, to be renewed in the Holy Spirit. So, ang una pong kailangan natin ay tinatawag na renewal of the mind. Kumusta ba ang pag-iisip mo? How's your mind? No? Lagi bang mabuti ang naiisip mo? Lagi bang malinis? Lagi bang payapa? O baka merong lust? O baka merong pagkainggit? O baka merong pagkukumpara? O baka naman, meron kang masamang balak sa iyong kapatid. Kumusta ang pag-iisip mo?
Disiplinado ba? Mga kapatid, no, inaanyayahan tayo ngayon ng Panginoon, renewal of the mind. Mahirap ito, ha? Ang ating pong relihiyon, it's about salvation. No? We believe that we have a Savior. His name is Jesus. No, yung kinanta po natin kanina. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Matatalo tayo ng ating isip. Masyado powerful ang isip natin. Naranasan nyo na ba to? Hindi pa nga nangyayari sa isip nyo, nangyari na. No? Sa sobrang takot natin, napaparalyze tayo kasi sa isip natin nangyari na. Kaya mga kapatid, no, hindi natin kaya na tayo lang. We need a Savior. We need Jesus. Kaya po, ang ating reliyon, we believe in Jesus, our Savior. He is our Lord and Savior. So ano pong panglaban natin? Kung hindi pa disiplinado ang isip natin, ang panlaban natin, ang pangalan ni Jesus. Napakadali lang po. No? Nasabi ko na sa inyo to. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me. Kasi yung isip natin malikot, yung isip natin magulo, at yung isip natin hindi disiplinado. So anong pwede natin gawin para madisiplina yung pag-iisip natin? Number 1 po, bantayan natin yung mata natin. Ano bang pinapanood mo? Ano bang tinitingnan mo? Ano bang nakikita mo? Kasi kung anong pinapapasok mo sa mata mo, pupunta yan sa puso mo at tatanim yan sa isip mo. Kung anong pinapasok mo sa mata mo, pupunta yan sa puso mo, tatanim yan sa isip mo. Pangalawa, yung ating tenga. Naririnig. Ano bang naririnig mo? Ako po, no, may practice na ako ngayon. Kasi marami na talagang chismis. Marami na talagang parang napapatungan pagka may naririnig tayo. Ang gawain ko na po, pag may nagsabi sa akin, Father, ganito ang nakita ko, ganito ang narinig ko, ganito ang sinabi ko, I look for facts. Sabi ko, talaga ba? Sinong nagsabi? Kailan nangyari? Paano nga ba nangyari? Saan nangyari? Kasi po dati talagang kung ano yung sinabi, naniniwala na agad ako, tapos nagre-react na ako, tapos yung isip ko may judgment na. Ngayon, pinipigilan ko muna yung bibig ko at nagtatanong ako. Sabi ko, kailangan ko lang i-verify yung facts. Sige, salamat sa iyong concern. Pwede ko ba yung tanong, sino bang nagsabi sa iyo? Kailan sinabi? At paano nangyari? No, verify the facts. Kasi kung anong pumasok sa isip mo, kung anong pumasok sa tenga mo, magre-react yung puso mo at you will judge again sa isip mo. Pupunta yan sa isip mo. Okay, isa pa, sensation. Yung ating mga senses, yung ating pakiramdam. So yung ating mata, yung ating tenga, at yung ating senses. We are a bodily creature, Ang information nakukuha natin sa mata, sa tenga, at saka sa pakiramdam, sensation. Minsan meron na tayong mga kutob. Alam niyo ba yon? Yung mga intuition natin. Meron ka ng kutob, meron ka ng intuition, kasi kailangan natin yan pag may panganib. Yung mga animals, very strong yung kanilang sensation. Sa atin din, we have sensation. So maganda, bigyan mo ng space yung senses mo, yung interior heart mo. Lagyan mo ng space to talk to the Lord. Kasi baka yung source mo of sensation, yung mga pakiramdam mo, yung mga emotions mo, nakukuha mo lang sa tao. And most likely, pag nakukuha mo lang yan sa tao, very limited. Ang magandang source ng iyong emotion, ng iyong sensation, ay ang Panginoon. Kaya nga, ang ganda ng kanta kanina, The Power of Your Love, sabi doon, Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. Lord, renew my mind. Let your will unfold in my life.
No? Kaya, ang sabi doon, hold me close. Let your love surround me. Yun na lang siguro gamitin natin sa worship after communion. Let your love surround me. Kasi hindi lang naman nakikita natin at naririnig natin, kundi yung ating pakiramdam. So brothers and sisters, pag puro garbage, yung pinapapasok natin sa mata, sa tenga, at sa puso natin, most likely garbage out. Huwag kang magtaka. Pero kung liwanag, katotohanan, at pag-ibig yung pinapapasok natin sa ating katawan, sa ating mga senses, most likely, katulad ka na rin ng Panginoon. No? Kung anong pinapapasok mo, siya ring lalabas sa bibig mo. So mga kapatid, very important that every morning, you allow yourself to be embraced by the Lord, to be loved by the Lord. Amen? So kailangan natin to, no? Kasi kung gusto mo ng kagalingan sa isip, sa puso, sa kaluluwa, sa katawan, importante yung sources. Yung pinapapasok mo sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, sa iyong katawan, makakatulong para sa iyong kagalingan. No, the Lord wants to bring healing sa bawat isa sa atin. Pero importante rin kung ano yung pinapapasok natin sa ating puso. Sabi rin po dito, sa ating unang pagbasa, 2 bagay lang ang pipiliin mo. Liwanag, kadiliman. Buhay, kamatayan, kasamaan, kabutihan. There are 2 choices, sabi sa first reading. Light or darkness, death or life, good or evil. Hindi ko po alam sa inyo, the more I grow older, tumatanda na rin ako, the more I grow older, the more I think of the ending of my life. Humingi ako kay Lord, mga 25, 30 years pa, Lord, para marami pang service, pero, piniprepare ko na rin yung sarili ko. That maybe one day, hindi ko kasi alam kung kailan ako tatawagin ni Lord, Hindi ko rin alam kung kailan tatawagin ni Lord yung mga mahal ko sa buhay. So I try to really practice this, as much as possible, pinapractice ko na rin ito. What if limited na yung time ko ngayong araw na to? Ano kaya ang pinaka-importante na pwede kong gawin ngayon? I know that my time is limited in this world. Ano kaya ang importante na kailangan kong gawin ngayon? To focus on what matters. Akala po kasi natin, parang marami pa tayong oras, marami pa tayong time, but all of a sudden, the Lord will call us, or the people around us will call us. Kahapon po, I bless someone sa may Sabarte pa, and I pray for the family, I pray for the dead person, blines ko rin po yung family. Habang pabalik po ako dito, nagkukwentuhan kami nung isa sa apo, lola po ng best friend ko, At ang sabi lang niya, itong mga last days ng lola niya, talagang he try to cherish the moment, the time, nag-i-spend time talaga siya, Sabi ko, napaka-bless mo, Kasi meron kang pag-iisip na ganyan. That you're focusing on what matters, So mga kapatid, nakakatulong to sa renewal ng mind. Ang sabi po I think sa Salmo, Lord, teach us to number our days that we may gain wisdom of the heart. Panginoon, tulungan mo kami na bilangin ang aming mga araw para magkaroon ng karunungan ang aming puso. Pag may karunungan ng iyong puso, matututo ka to focus on what matters. To focus on what's really important. To focus on what will be meaningful and eternal. So, hindi ko po alam sa inyo, kung kailan tayo tatawagin ni Lord. But I try to prepare myself. As much as possible, I try to prepare myself. I try to also prepare the people around me.
Kaya po, sabi ko dun sa isang kaibigan ko, kawang gawa na lang. No? Ang daming chismis, ang daming negative, ang daming nagkikriticize sa atin. Sabi ko, kawang gawa na lang. As much as possible, let's do the most good that we can do on this world. Kasi sila na yung bahala mag-report kay Lord. Sila na yung attorney natin kay Lord. Sila na yung magpapatotoo sa atin sa Panginoon. No, kaya kawang gawa na lang. As much as possible, let's do good. Kaya ang sabi dito, choose good or evil. No, let's do the most good that we can. Light or darkness. Let's spread the light as much as we can. Huwag ng negativity, huwag ng darkness. No, let's spread the light. At sabi dito, death or life. Na sana, pag halubilo ka ng mga kasama mo, that will become a source of inspiration, a source of meaning. No, napaka-importante po nito. Kasi hindi natin alam talaga. We do not know. Kaya sabi ni Lord sa atin sa Salmo, Lord, teach us to number our days that we may gain wisdom of the heart. Nakakatulong po yan sa renewal ng isip. So mga kapatid, just to close, kung anong pinapapasok mo sa mata, sa tenga, sa pakiramdam mo sa iyong puso, siyang lalabas sa iyong bibig, siyang lalabas sa iyong isip, at siyang mararamdaman mo. So be careful. Kaya anong importante? No? Feed your mind with the Word of God. Feed your heart every morning with the love of God. And most of all, let's number our days. No? Sulitin natin bawat araw. Let's do the good that we can, and let's focus on what matters, especially to the kingdom of God.